balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at apremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hannah Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Magandang gabi po sa mga nasa Pilipinas at siyempre sa mga nasa ibayong dagat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Sa US, magandang umaga. Sa US. Sa New York, eksakto. Nueva York o New York? O'Neill. Happy listening po, happy viewing po. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Radyo OFW sa telebisyon. Kami po ang inyong mga lingkod, Hannah Senyeres, Marvin Javier. Siyempre kasama natin ang buong tropa. Mamaya ho, hitik na hitik yung ating palatuntunan. May makakausap na naman tayo sa ibayang dagat. Walang iba kundi ang labor attaché ng Hong Kong. Yes, ang labor attaché na si Jolly o Jalilo de la Torre, makakausap natin na maya-maya lamang po, no? At meron kasing mainit din na pinag-uusapan parts. May kinalaman sa beauty pageant. Ito ba ay nakabubuti sa mga OFWs? Dapat ba itong ipagpatuloy lang o ipatigil na? Ano ba yung mga pros and cons nito? Yan din yung question of the day natin. So kung gusto nyo pong makisawsaw, makipag-jamming sa atin, pwede kayo magbigay ng opinion. Yung mga nandito ho sa Pilipinas, nanonood sa atin via Cable TV Channel 7, maaari po kayong tumawag sa 412-0288 or mag-text. Mag-text lamang 0998-766-1754. Again, 0998-766-1754. Early check-in, yung mga nakikinig sa atin sa ibayang dagat, tayo napapanood buong daigdig. Check-in na ho kayo para mabati naman natin kung nasaan yung ating mga kababayan na nanonood sa atin ngayon. At syempre yung mga nanonood at nakikinig sa atin live via 8trimedia.com at saka sa radiofilipino.com. Carry din ang program natin doon. Pati na rin sa jbsolis.com ni Supremo Kenji Solis. Tayo ay naka-hook up doon na live. Worldwide. Yung mga alam gumamit ng Ustream, tayo po yung mapapanood din sa Ustream. Ano po, ha? Alright. Nakuha muna ho natin yung mga importanteng balita sa ito yung mga pinakamainit na pinag-uusapan na involved po o may epekto sa ating mga OFWs. Change is coming na pala. Talaga? Pards? Uy, so na sa Lunes, ha? Oo. Sabi ko na magbabalita. Tumis-mis agad. Live po dito sa atin. Live po dito sa Cable TV Channel 7 sa RJ 810 AM. Alam mo, Pards, for the first time, ang SONA, sa halip na magiging parang Oscars ng Pilipinas ang dating, kung saan ay napaka-flashy ng mga kasuotan, di ba? Lalong-lalo ng mga kababaihan, kongresista at mga asawa ng kongresista, ay nagsabi na ang Pangulong Duterte na dapat daw maging simple, kasi he's leading by example, di ba? Na dapat daw business attire na lang, wag na daw mag-long gown. So yan ang aabangan natin kung susunod ba yung mga mga nasanay na talagang nagpapatahi pa ng mga posturang mga nagagandahang at nakikintabang gown. So yan ang titingnan natin. Kasi ang sinasabi nga dati na
nawawala yung focus dun sa sinasabi ng Pangulo kasi lahat inabangan who's wearing what. Hindi diba? naman. Yun yung bago magsimula. Diba, ang tanong nga, who are you wearing? Kasi puro mga designer ang mga suot. Buti wala sumagot. I'm wearing my husband. Gumulo. Pero related yan dun sa pag-uusapan natin today, ano? Pagtawag na mamaya natin kay Lab at Jolly de la Torre. Medyo related din. Kasi yun, pagandaan, ito, papormahan. Yan. Oo, kasi akala mo, may red carpet diba? Oo. Literal naman na may red carpet. At talagang pinanindigan na nga yung red carpet na yun. Hindi naman lahat. Kung natatandaan mo si Congressman Way Corat. Yeah. Oo. Yun, simple lang yun. Baka gusto niya, nakaground kayo, pupunta yun sa Congress, nakachinelas lang. Pwede. Hindi naman lahat. At dahil change is coming, Pards, mukhang sa DOLE, Department of Labor and Employment, change is coming na rin sapagkat ang mga transaksyon dyan sa DOLE ay pinabibilisan na. Yan ang iniutos ni Labor Secretary Sylvester Bello III sa lahat ng sangay ng DOLE na pabilisin ang proseso ng mga transaksyon na idinudulog sa kanilang ahensya sa loob ng hindi higit pa sa 72 hours or katumbas ng 3 araw o mabilis pa. So yan ang binibigay na time parts. Dapat within 72 hours, 3 days, ay matapos na yung mga transaksyon dyan sa DOLE bilang pagtugon sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte na putulin ang bureaucratic red tape sa lahat ng pangunahing serbisyo ng gobyerno. Hindi naman lahat nagpapatagal dahil may lagay. Yung iba naman talaga talagang tamad lang. Uy, bawal lang tamad sa administration ni Pangulong Duterte. Bawal. Malalaman natin ngayon, ha? So far, on the right track si Secretary Bello. So, ngayon, within 72 hours, dapat kung mayroong mga dapat ayusin, ma-actionan. Sa Department of Labor. Yes. Saan yan? Dun sa lahat ng mga sangay ng DOLE. Kasi merong head office dito sa Intramuros, meron ding mga regional offices ang DOLE. Subukan niyo yan sa NLRC. Actually, under ng Tama. DOLE, ang NLRC. Pero hindi kaya na 72 hours. Hindi kaya. Pero siguro yung, for example, yung filing, at saka yung ibang mga procedural na mga, di ba? Na mga pwede namang matapos ng mabilis. Ay sana magawa nga at hindi lang part sana sa DOLE, kundi sa lahat ng mga departamento kung saan may transaksyon ang mga OFWs. Hindi kagaya ng DFA. Hindi lang ito dapat order. Yes. Dapat kung kayo po ay may transaksyon sa DOLE, dapat let us test the waters. Check po natin kung nagagawa po yung within 72 hours. Kung hindi, puntahan niyo ho kami dito. Sumbong niyo sa amin. Sa ating himpilan at sumbong sa atin. Kasi pag sinabi mong DOLE parts, nabanggit natin yung NLRC, pati ang OWA is under the DOLE. POEA under DOLE. Diba? So dapat lahat ng proseso dyan, sabi kasi ni Pangulong Duterte, putuli na ang bureaucratic red tape sa lahat ng pangunahing serbisyo ng gobyerno. So yan ang babantayan natin, part sa tulong din ng mga listeners, mga viewers natin. So kung tingnan natin kung susunod din sila. Tingnan natin, isumbong niyo sa amin kung anong feedback sa kabila ng pag-utos nitong si Pangulong Duterte na bilisan ang serbisyo ng gobyerno. Alam niyo kung maganda, hindi ho jahi na gayahin. Kung maganda yung ginagawa, hindi ho jahi na gayahin. So ako, sana yung ibang departamento rin ay sumunod. Sa tingin ko kaya naman parts di ba? Kaya naman basta may will. There's a will, there's a way, di ba? Yung alisin na yung mentality na di ba? Bukas na yan o mamaya na yan o yung walang pakialam kung maski mahaba na yung pila, di ba? Sa harap nila dapat medyo maging masipag tayo dahil nakakahiya naman din kay President Duterte kung siya lang ang magiging masipag tapos yung mga government employees ay hindi susunod. Oo. President Duterte, baka ikaw, pwede ka rin within 72 hours. Babalik po tayo agad, saglit lamang. Pagkatapos po nito, babatuhin natin yung mga early check-ins natin. Eksaktong oras, Pards? 8:15 p.m. A-Tri-Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV.
My dad joined Starfleet because he believed in it. I joined on a dare. You joined to see if you could live up to him. My God. I know why you're here. Why we are all here. Our captain will come for us. Mercy will be the last thing on his mind. I'm counting on it. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick up my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may, tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day away. Tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hannah Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Tayo sa ating palatuntunan. Ito ang Radyo OFW sa telebisyon. Public service muna ho tayo. Inihahandog ko ng 8 Tri-Media Broadcasting Network sa pagtulungan dugong alay dugtong buhay, Quezon City Government, Providence Hospital ng Center of the Philippines, Sterilium Alcohol, Regional Emergency Assistance Communications Team, NCR North, Medic Aid Distributors Inc., Liquid Gold at Oro Soap, ang 8 Tri-TV Bloodletting Project. Ito po ay gaganapin sa July 24, 2016. Araw po ito ng linggo mula 7 a.m. hanggang 3 p.m. Diyan po yan sa Quezon City Hall Catwalk. Sa mga nais mag-donate ng dugo o mag-inquire sa gaganaping activity, maaari pong tumawag sa numero 412-0288 o mag-text sa 0917-798-8910. Batiin muna natin, parts, yung ating mga check-in na mga Noipi. Nangunguna sa listahan, Frank Tresman ng Jeddah. Hello, Ka Frank. Yes, ikaw Frank. Anita Aviles ng Damam. Nora Luzano ng Hong Kong. Posadas Jules, Las Vegas. Si Jules! Wow. Kilala ko yan. Wow. Inyel Shega, KSA.
Mary Joy Mesera, Saudi, Riyadh. And yung kapatid ko, nanonood ngayon sa Taipei, si Gemaline Comiso. And Si Gemaline, nene! he is watching to. Hello, Yeye! Ano Ni ba? hao, ma. Ni hao, ma. Nando ba siya? Nasa Taiwan. Nasa Taiwan siya Oo. ngayon. Alam mo ba na magaling mag-Mandarin itong kasama nating si Gemma? No, Tien. Kunti lang. Nung pumunta kami dun sa Taiwan, Mhm. aba kung makipag-usap sa taxi driver, kala mo local na local. Yung ba Eh. yung lalagay sa tinapay? Margarine. Mandarin. Mandarin. Si Ate Esther Padero ng Qatar. Oh, lagi to. Hi, Ate Esther! Every- Qatar. Every night nakikinig siya. Ray Mortis ng The Mom. Oh, si Sir Rolando Carabello again. From Always present. Jeddah, yes. Veronica Alcantara Kasipi ng Singapore. Uy, huwag mo kalimutan si Amalia Benson. Baka magtampo siya sa Malaysia. Yes. Amalia Benson, hello. Annabel Estrera Cabanilla. Nandito rin siya. Si Esther, Sino? Sino binati mo? Si Amalia. Amalia, oo. Pwede bang bumati ng happy birthday? Oo naman, pwede. Dahil nagsa-celebrate ng birthday ngayon, ang auntie ko, si Auntie Ina Senyeres. Asawa ni Kaiking. Happy birthday po. Opo. Puro sila July eh. Sila Jake, sila Uncle Ike, si Auntie Ina. Si Puro Kaiking niya, no? July din. July din. Paramdam naman kayo. Meron pang nagsa-celebrate ng birthday, yung auntie ng husband ni... Pakibating aunt ng husband ko. Ayan, ni Doc Jen Anunuevo. Celebrating her 91st birthday today. Miss Nelly Gapas of Pirosin, Sorsogon. Kababayan ni Bata, Gemma. 91. Ano kayo Diyos sekreto, maray no? na banggi sa Indugabos. Sorsogon. Batiin mo nga ng happy Tugang. birthday. Happy birthday. Ganon din. Ganun ba yun talaga? Yes. Totoo? Bakit? Meron ka pa ba ibang gusto? Hindi, wala naman. English kasi yun eh. Oo. Akala ko Depende ano. sa yan, sa spelling. Saka sa pronunciation. Ayan. Tagalog na agad yun. Thank you, Doc Jen. Thank you sa tropang bloopers. Andyan sila Judge Grace, sila Jen Balauta, si May and Fritz. At, ewan ko si Sis Minerva nakikinig, ano? At saka si Sis Joyce. Sino pa? Si Alfred. Ayan. At may na-miss pa ba ako? Sa tropa, mamaya batiin natin yung iba pang tropang bloopers. Uy, gusto niyo mag-react kayo, napag-uusapan. Total, sabi nga natin kanina sa SONA, ayaw na ni President Digong na magpormahan sa SONA. Ano ho, sa Hong Kong, may panukala si Labor Attaché Jalilo de la Torre. Oo. Na dapat wala ng beauty pageant sa Hong Kong. Actually, parts ganito, no? Let's put Yan, it paliwanag mo, let's put it in writing. perspective. Hindi na mababasa. Hindi kasi merong mga pros and cons, 'di ba? To be objective about it. Okay, unahin natin yung pros, okay? Kung bakit pabor ang mga beauty pageant. Hindi lang sa Hong Kong parts. Kung saan man nagkakaroon ng mga events ang Filipino community, this can also apply to them. Una sa lahat, nag-organize sila ng mga beauty pageants dahil yan ang nagiging paraan na nagkakaroon ng bonding yung mga members ng Filipino community, yung mga OFWs. Kahapon na pag-usapan natin yung homesickness, yun ang isang paraan, di ba? So kahit na anong event, normally ang talagang niyan is magkaroon ng bonding yung mga komunidad, yung mga miyembro ng community. Oo. Ano pang maganda? At saka, syempre, yung para naman sa mga contestants, di ba? Nagkakaroon sila ng self-esteem or nasa-strengthen yung self-esteem nila. At lumalabas din yung creativity kasi syempre gagawa sila ng mga costume, i-showcase nila yung iba't ibang costume sa kung saan man ng province nila, for example. So, sa ganung paraan, napopromote pa ang kultura natin dito sa Pilipinas. At alam mo, parts kasi sa ibang bansa, dito kasi hindi masyadong pinapansin yung Independence Day. Meron tayong holiday, di ba? Pero we take it for granted when you're here in the Philippines. But when you're abroad, yun ang main event for the whole year. Yun ang big event. Mas matindi pa sa Pasko? Doon kasi talagang may paghahanda. Merong mga ganito, for example, beauty contest, merong mga tournament, iba't ibang mga Sports organized fest, events.
Oo. So, isa na nga doon yung beauty contest. Pero, ang nangyayari kasi parts, hindi lang pang Independence Day yung beauty contest. Minsan, nagiging linggo-linggo tuwing day off, ano? Yung grupong ganito, may beauty contest, yung grupong ganito. So, yun yung napansin na doon sa Hong Kong ni Labat. Kaya siya nagkaroon ng ganong observation din. So, meron namang in fairness, ano? Meron ding benefit yung ganitong mga events, yung beauty contest. However, syempre, kung may pro, meron ding con. Okay? At yun namang mga against sa beauty contest, ang sinasabi, medyo na-exploit yung mga kababaihan. Uy, bakit naman? Because, syempre, di ba, may mga, for example, yung mga swimsuit portion, yung ganyan. Ano naman masama dun? Wala bang masama? That's sexual exploitation. No. Ha? No, para lang siguro sa may mga mali siya. Well, kasi depende. Kung pinag-uusapan ng kagandahan, kabuuan, kasi meron diyang question and answer. Doon, tinitignan yung intelligence ng isang contestant. Number 2, meron din sa pagdala ng damit. Diba? And then, syempre, yung kabuuan, makita mo, maganda pa talaga to, perfect ba ito? So, tingnan mo skin, uy, makinis, all over. So, makikita parang, mo rin kung na-experience mo na ba mag-judge sa contest? Sa mga maliliit na contest, yes. Nasubukan ko na. Kaya pala, speaking from experience. Hindi naman, wala kinalaman yun doon. Kaya lang, I don't necessarily agree na may exploitation doon. Depende na lang doon sa nanonood. Yes. Pero hindi yun yung purpose doon. Parang fraternity. Maganda yung purpose ng fraternity. Pag nagkaroon ng hazing, nagkakaroon ng may namatay, that is parang example lang na hindi yun talaga yung purpose nun. Ang ginagawa talaga sa hazing, hindi naman masama ang hazing per se. Nagiging masama pag may na-disgrasya niya kasi hindi yun yung purpose nun. Well, depende nga dun sa nanunood, depende rin sa interpretation ng mga viewers. But aside from the exploitation factor, ang isa ding con or the idea against this beauty contest ay dahil nga yung mga contestants, sobrang yung gastos nila. Siyempre, hindi yung gastos sa gown, ha? 'Di ba? Kasi papagawa pa ng gown, tapos kung ano-ano pang mga materials ang gagamitin, siyempre may gastos 'yon. So minsan, nababaon sa utang yung mga contestants dahil nga pressure, kailangan best in long gown ka. So pabonggahan. 'Di ba? Alam ko nakikinig na si Labat eh. Diyan may puto talaga. Hindi kasi alam mo, parang fiesta. Tayo mga Pinoy, basta may fiesta, naghahanda. Igagapang mo yan, pero dapat may handa ka. Minsan, to the point na wala ka naman talaga pang handa, mangungutang ka, yun mali. Kasi excessive na yun dun sa kaya mong i-provide. Dun sa iyong mga bisita. Miski nagtatrabaho, birthday niyan. Mangungutang para may pang-toma, pang-inom, pang-happy-happy. Yung iba nagpapa-cater pa nga pero galing pala sa 5-6. Oo. Naku. Hindi, okay lang yun. Kaya mong bayaran eh. Kung hindi? Yan ang problema. Lalong-lalo na sa mga OFW kasi 'di ba? Kaya sila nag-abroad para mag-ipon, 'di ba? At minsan nangyayari, nauubos na lang sa ganitong mga happy-happy, 'di ba? Ng mga occasion na ganyan, mga nape-pressure na gumawa ng mga bonggang gowns at lahat. So, it defeats the purpose, or di kaya masasabi nating mas mabigat. So it doesn't really serve the purpose na magkaroon siya ng magandang benefit, kundi nababaon sa utang yung mga nagiging contestant nito. Talagang manggugulo ako. Siyempre, saka naman nakakita ng beauty pageant, pagkatapos ang itsura ng mga contestant parang bagong gising lang. Diba? Siyempre, kailangan ayusan mo, beauty pageant yan eh. Yun na nga. Ngayon, kung hindi kaya, wag sumali. Ganun lang kasimple. Yung may kaya, di sali. Ngayon, kung meron talagang kasing ganda ni Hana, kasing ganda ni Gemma, pagkatapos walang panggastos, may suportahan nyo kung nagagandahan talaga kayo sa kanya eh. Pero hindi dapat gumagastos ng ganong kalaki. Siguro yung isa pang nagiging issue kasi dyan, dahil usually ang nangyayari kasi dyan, bawat organization, anniversary nila, may pa-contest sila. So, kunyari every month may ganong pa-contest, so talagang mababaon sila sa
Ang ginagawa kasi minsan parts, recently, nagpunta kami ng Taiwan upon the invitation of an organizer of a beauty contest in Taiwan. Okay. Ano ba yun? Na yung Pilipino, no? Miss na yung Pilipino. Talagang kaganda ng mga gown parts. Nanggit ka? As in, hindi, tapos yung iba, galing pa talaga sa Pilipinas, yung mga native na mga materials na ginagamit, di ba? At talagang pinaghahandaan ng husto. Okay? Ang nagiging issue naman din minsan ay dahil nga grupo-grupo, 'di ba? For example, grupo ng mga Kapampangan, ito yung Pambato. Grupo ng mga Waray, iba din yung Pambato. May ganun kasi, no? Okay. So sometimes it creates division more than it creates camaraderie among the community. Pero parts, kahit anong gawin mo event, ganun naman talaga. Maglalaban-laban lahat 'yan, kahit pataasan ng ihi. Diba? May banding, may away, panghilang lahat, di ba? Mamaya makakausap natin, baka mas mabigyan tayo ng lidaw ni Labat mamaya. Standby lamang ho, babalik po ang ating palatuntunan in a short while. Ang oras sa Pilipinas, 8:30 ng gabi. 8-Try Media Pro Incorporated. This is 8-Try TV. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait katabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghinga ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit ng ulo o lagnat, kusang lumalabas ang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin. Kasama ang Biogesic po. Biogesic, ma? Mrs. Biogesic po. Biogesic. Ingat na damang-dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Ang paghahayag sa tunay na kalagayan ng bayan. Ano nga ba ang adhikain at nais gawin ng bagong administrasyon para sa ikauunlad ng bansa? Tunghayan ang kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa July 25, 2016. Sabay na mapapakinggan sa DZRJ 810 at mapapanood sa Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng 8-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8-Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8-Try Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Nagbabalik ang Radyo OFW sa telebisyon at nasa linya na po natin, live na live. Andiyan na si Labat. Mula sa Hong Kong parts. Andiyan na. Andiyan na. Una, bago natin siya tawagan. Gusto ko lang linawin. Ako nag-a-agree sa kanya. Okay. Talagang dapat hindi na tinutuloy ang ano eh. Woo! Mga 5 minutes ago, ibang tono mo. Dapat. Andiyan ka na. Pakilala mo na. Pakilala mo na. Please welcome Labor Attaché 2 ng Philippine Overseas Labor Office dyan sa Hong Kong, si Labat Jalilo de la Torre. Hello, Labat. Hello. Good evening. Good evening. Sa mga masugid na tagapakinig ng inyong programa, Radyo OFW. Ayan. Alam mo, Labat, kahapon binalita namin meron yatang 2 labat na tatanggalin sa Hong Kong. Ay, sorry, sa Saudi. Pero
Si Labat, imposible mangyari yun. Hindi na raw ho kayo pauwiin dahil nagtatrabaho kayo dahil ng maayos. sobrang sipag ni Labat Jolly. Na-witness namin yun. At even on a Sunday, talagang iniikot niya yung, anong tawag doon? Yung sa Central, di ba? Nagko-community visit talaga siya para alamin talaga yung sitwasyon ng mga OFWs dyan. Parang rockstar nga doon si Labat rockstar! Ayan. Yun naman! Lahat nakakakilala yung gustong magpa-picture. Buti tayo nakapag-picture din sa kanya, no? Oh, Labat, napag-usapan po namin yung na-post nyo po sa inyong Facebook page. Alam mo, napaka-active kasi ni Labat sa social media, no? Yung issue po ng beauty pageants, kung dapat ba itong ipatigil na o ipagpatuloy lang? Oo nga, matagal na itong nakagawian dito sa Hong Kong na yung mga Filipino community organizations natin, in order to raise funds for their organization, gumagawa niya mga beauty pageant, beauty contest. Nung malaon siguro tinitake advantage na ng mga organizers ng mga commercial products, etc. So, ang nangyayari, nagkakautang na yung ating mga kababayan dito, mga OFW, who want to participate in this beauty contest. Bago ka kasi sumali, kailangan may mga entrance fee, at bago ka umakyat sa pangalawang level o pangatlong level, iba na namang bayad. So, marami na akong narinig ng mga anecdotal evidence ng mga OFW na nagkakautang na dahil dyan. So, hindi na maganda ang ating layunin dito na magtrabaho sa Hong Kong ay para magkaipon at para masuportahan ng pamilya. Hindi yung mga ganyang. Pangalawa, parang very degrading sa ating mga babae yan na magpaparada ka dyan na naka-bikini. Ang mga judges ay itong mga karamihan, mga puti na Diyos ko, parang nagsasalivate na. Ay, ganun ba? Tululaway na. Alam nyo, hindi ko sila masisi kasi magaganda ang Pinay. However, kapag inaabuso na po yung ating mga kababayan, ang hindi ko lang humaintindihan, bakit naman sila nagpapaabuso? Ba't pa sila sumasali? May malaki bang premyo po ba yan, Labat? May mga premyo yan, pero the point is, hindi naman nila kailangan yan para, to recover daw ng kanilang self-esteem o self-confidence. Hindi naman kailangan. Marami naman pwedeng gawin ng mga Filipino community organizations natin para ma-build up yung kanilang self-esteem. Like training, for example, o mga cultural contest, o mga yung singing and dance contest. Hindi lang yung beauty contest kasi magpapakita ka ng hindi maganda. Pero ano po ba yung pangunahing dahilan talaga? Ito ba for fundraising? Kaya sila ay nag-organize ng ganyan? Hindi ba meron namang ibang paraan din na kung yun lang naman ang pakay nila to raise funds? There are other ways of doing it. Isa pa yan for fundraising daw. Pero kalimitan naman, hindi naman nakikita ng mga miyembro ng organization yung accounting sa nung funds na na-raise. So nagkakaroon tuloy ng organizational tension and conflict dyan within the organizations. So doon po sa na-post nyo, Labat, ano po ang prevailing sentiment? Are they for or against? Well, a majority of course are in favor of banning it kasi nakikita nila na it's very damaging to the financial situation ng mga OFW. Iniintay ko lang yung mga iba pang organization na mag-pledge na rin ng commitment nila bago namin i-launch ito sa media. Dapat tanong lang, kapag may mga ganyang events, kumukuha pa sila ng permit doon sa local government as well as sa consulate o kaya sa labor attaché, sa office ng labor? Hindi na kumukuha ng permit sa amin. Sa public place yung venue, ay kuha sila ng permit sa police. Ayun, dun lang. Oo, like sa Theater Garden for example, kailangan nila ng permit sa police niyan.
Pero hindi na po sa polo o sa embassy? Hindi na. So, ano po yung... Sa sa consulate pala kasi SAR nga pala, no? Special Administrative Region. But anyway, Labat, meron po bang kapangyarihan kung sakasakali ang polo o di kaya ang consulate na ipagbawal ito? We can only do moral persuasion. Alam ko si Consul General Catalya medyo ayaw din itong mga beauty contest na ito eh. So what we will be doing is we will see to it that all the decent Filipino community organizations are on our side so that we can raise it up to the level of that we need. Sa bilang po ng gender sa Hong Kong, mas maraming hong babae, hindi po ba? Among our Filipinas? Workers po. 98%. Ay, ganun pala, no? Ang mga lalaki dito, yung mga drivers. Yung mga lalaki. Okay. Pero yun yan, domestic helper visa din yan with driving responsibilities. So, ang talagang tumitingin dyan na naglalaway pa, yung mga puti na kinukuha nilang judges. Karamihan, mga puti. Kaya nung ma-post nga ito sa social media, ang mga nagre-react ng negatively, alam ko kasi yung mga pangalan puti. Sila yung napabor sa mga contest. Ang mga Pilipino naman, di na kailangan i-display para sabihing maganda eh. Oo naman. Magaganda ang mga Pinay. Di na kailangan ng pagandahan. Napatunayan natin yun sa napakarami nating mga winners ng ating Miss Universe. Oo nga eh. Alam mo, Labat, itong si Hana, umabot na lang sa edad na noon ko pa pinipilit sumali. Sobra ka naman. Qualified na. Grabe itong partner ko. Uy, may ba tayo, Labat? Kamusta po ang Hong Kong? Though alam po natin, maraming Pinoy dyan. Alam po natin na wala masyadong problema dyan. Alagaan ng polo yan at saka ng consulate. Alam po natin na ang mga Filipino communities talagang very active. Pero ganun pa man, Pards, alam mo ba na gumagawa sila ng hakbang na magkaroon ng watchlisting, di ba, Labat, ng mga abusive na employers? Oo, kasi ang dami kaning mga palusot yung mga employers which somehow are allowed under Hong Kong law na masamang epekto sa ating mga OFW. So, ang ginagawa natin in order to prevent the situation na makahire uli siya ng ibang Pilipina at maulit na naman yung abuso, wina-watchlist natin. So, hindi na sila makahire uli ng Pilipina. Paano po, nangyayari po ba yung dinadaan ibang pangalan na ginagamit para makakuha uli ng mga Pinay? Oo, pero may mga paraan din kaming ma-detect yan kasi yung mga Hong Kong ID ng mga ibang members ng household. Nasa database din namin. I see. So, bantay sarado talaga ang protection ng mga Pilipino dyan na nagtatrabaho. Opo. Marami ngayon kasi may nagdadala ng katulong nila sa China. Under Hong Kong immigration rules, bawal yan. Although malaki nga yung sinusweldo sa mga OFWs natin na dinadala sa China, hindi natin alam kung ano mangyayari din sa kanila eh. Correct. Kasi sa labas na sila ng Hong Kong. Hindi na ho pinag-uusapan kung swerte-swerte yan. Pero hindi talaga kayang proteksyonan kung wala sa poder natin. Opo. Malayo. Ang pinakamalapit na consulate natin ay Beijing, sa Shanghai, sa Guangzhou. Kung mga nasa western part sila ng China, nako, hirap hanapin. So, paano po Labat ginagawa yung pagmomonitor, let's say, isang OFW inabuso ng employer, kinakailangan ba na talagang mag-file sila ng formal complaint? Or paano po yung proseso nun para yan ay ma-report nila? Well, all they have to do, the immediate step that they can take kung physical abuse or sexual abuse is to call the police. Kasi sila ang pinaka-immediate na help. Pag mga lesser levels naman of maltreatment like
yung hindi pagsusweldo on time, yung mga kung ano-ano pang mga abuso, pwedeng idaan sa atin yan, mag-file sila ng complaint sa atin. Pag it's about employment-related, pwede nating idaan sa conciliation. At the same time, pwede rin nating endorse na sa Hong Kong Labor Department. If the complaint is against the employment agency, we can use our regulatory power in order to force the agency to, let's say, refund the excessive recruitment fees na binayad ng ating mga kababayan. Alam mo, napakaganda parts, tsaka Gemma, na sa Hong Kong, although hindi naman gaano kataas yung incidence ng mga abuses, nagkakaroon ng ganito pa rin mga watchlisting. At yan ay dapat ding gawin, or that should serve as a model for other hardship posts, lalong-lalo na sa Middle East, sa Kuwait particularly, kung saan napakataas nung incidence ng abuse, di ba, Labat? Yan lang ang panlaban kasi natin, kasi hindi naman natin ma-supervise sila 24 hours a day, lalo na sa household yung kanilang mga working premises. So all we have to do is prevent another instance of abuse involving another Filipina. Prevention is really the key, di ba? Kasi yan ay, kung hanggat maaari, kung mapaprevent natin, sana mangyari nga, no? Kasi sa sobrang taas na ng incidence ng mga abuse in many parts of Middle East particularly, nagkakaroon na nga ng ibang opinion, mga sentiment na dapat na daw magkaroon ng deployment ban, particularly for household service workers, di ba? Ganong to that point na dapat hindi na tayo nagpapadala dahil naabuso lang yung mga kababaihan natin sa ibang bansa. Hindi sa Hong Kong, ando si Labat. Hindi sa Hong Kong. Sana lahat ng mga Labat kagaya ni Labat Johnny. Correct me if I'm wrong, ha? Ang mga Pinoy sa Hong Kong may reputasyon na mareklamo kasi alam natin kung yung karapatan natin Yeah, first time ko dito sa Hong Kong, assistant labor attaché ako noong 1998, 1999 up to 2000. Iba na talaga ang pananaw ngayon ng mga Pilipino dito sa Hong Kong. Medyo mas assertive na sila kasi nga mas aware na sila sa kanilang mga rights in relation to their employers, in relation to their employment agencies. And in fairness, maganda ang mga promulgated laws dyan sa Hong Kong as compared to other countries or other sides. Yung kanilang labor administration machinery is really working. Labat, kamusta po yung kasi there was a few years back, ang dami ng mga other foreign nationals na nagtatrabaho as household helpers umaangat, halos tumapat na sa mga Pinay you mean the Indonesians? Yes, the Indonesians specifically. Well, they're about, I think the last count was mga 155,000 sila dito Tayo 185. Ngayon, may pronouncement yung kanilang presidente last year or early this year na hindi na sila magpapadala ng mga domestic helpers sa labas. I don't know kung isasali nila yung Hong Kong. So, ganun pa man, kung tutuuhin nga nila yan, dapat kung saan pa ba kukuha ng iba? Sa Pilipinas yan. So, dadami siguro yung mga Pilipino dito compared to the present numbers. Well, chismis lang yung narinig ko. Hindi ko lang gaano katotoo. Kasi yung ibang Indonesians, pumapayag daw na mas mababa yung sahod kaya sila kinukuha. However, kung ganun talaga yung trend, dapat mas marami na sila sa mga Pilipina. Di ba ba? Pero yung mga Pinay. Siyempre, ang quality ng Filipino worker, iba talaga. Iba. Tapos siyempre, yung facilities sa English language, that's an advantage din. Hello, Labat. Si Gemma Puto. May kaibigan po ako dyan sa Hong Kong. Gusto niyang itanong, yung tungkol daw po sa loan, kung ano po daw yung ginagawa ninyo para maiwasan po yun. Kasi di ba madaming nababalita na madaming yung nung isang linggo nga may nagpakamatay po ba yun na Pilipina dahil nga na-involve siya sa madaming utang. Mabuti at na-raise up mo yung issue na yan. On my first
month dito sa Hong Kong, yung una kong binisita ay morgue. Isang babae na taga Visayas na lumundag mula sa air bridge between two buildings dahil ang laki na ng utang niya sa kanyang employer at saka sa dalawang financing company. So isa yan sa mga malubhang mga problema dito kasi ang dali lang na umutang All you have to do is show the passport. So yun ang ginagawa nilang collateral or yun ang yung passport? Yung address ng employer, okay na So ang gagawin namin, makikipag-tie up kami sa isang NGO dito, yung tinatawag na Enforce, para magkaroon tayo ng trainers training ng mga debt management counselors. We will be asking for volunteers from the Filipino community, and we will train them on how to train their members on how to manage their debts. Kasi hindi mo rin mapigilan na mangutang. So all we can do is just to, teach them how to manage their debt. And gaano po ba katotoo na pag bumalik na sila sa Pilipinas, wala na silang pananagutan? Usually po kasi sa Facebook page namin, yun lagi yung reason nila na pag umuwi na, since hindi na daw jurisdiction ng Hong Kong, wala na silang habol. Yung tumatakas sa utang. That's not always true kasi may tinatawag na binibili yung utang, di ba? They can buy, a local company in the Philippines can buy the debt from the Hong Kong financing company and he can do the collection there. Yes, they actually hire collection agents sa Pilipinas para maghabol. Oo. So, great. Ibig sabihin yan, binili na yung utang na yan ng Philippine company. So they have the right to pursue the debtor. Oo, ang ano kasi is, kung hindi kinakailangan, iwasan na yung utang. At kung may utang, bayaran agad para hindi lumalaki yung interest. Kasi pag Go ahead po. Isa pa natin ginagawa, yung sa PAOS natin, yung Post-Arrival Orientation Seminar, which we do every Sunday, meron talagang taga-enrich yung ating NGO na nagbibigay ng presentation on financial literacy. So sa umpisa pa lang nila, itong PAOS kasi para ito sa mga newly arrived. Requirement po yan, labat? Requirement po. Pionersa na namin yung mga agency na within 14 days nung arrival ng ating OFW ay dapat nakaregister na sa atin at para mabigyan na ng schedule ng PAOS nila. But is that exclusive for yung mga bagong dating o yung balik manggagawa na kararating lang ulit, hindi na sila covered or kailangan pa rin? Well, there are existing programs naman ng mga ibang NGOs na nagka-cover ng mga matagal na dito sa Hong Kong o yung bumabalik sa Hong Kong. Yung ating PAOS ay para lang ito sa mga newly arrived OFWs. Kasi ang dami, hindi na nga namin makaya, grabe. Oo. Sa consulate po ginaganap yung PAOS? Sa Polo po natin sa Polo? Every Sunday. Okay. May iba lang ako, labat. May Polo na ba tayo sa Hong Kong separate dun sa Macau o isa pa rin yan? Ang Macau po meron na rin Polo doon. May sarili, si Labor Attaché, yung babae, nalimutan ko ng pangalan. Si Vivian Tornea pala. Si Labat Vivian. At isa pa pala, Labat, yung case po na inilapit ko sa inyo, i-follow up ko lang po, backgrounder lang parts, yung isang tinutulungan natin ay meron siyang nirereklamo kasi siya ay nabiktima nung gold investment scam. Ngayon, meron ng warrant of arrest dito sa Pilipinas dahil kinasuhan niya dito. Ang problema, nasa Hong Kong yung scammer at nambibiktima pa ng ibang mga Pilipino. Tumatambay siya dun sa may HSBC tuwing linggo at naghahanap pa ng ibang mabibiktima. So, paano po ba ang pinakamagandang doon, gagawin doon labat? Kasi may warrant na eh. Yeah. She can go to our assistance to nationals sa Philippine Consulate proper para makahingi ng tulong sa ating ATN. Pero nasa ibang bansa po siya, labat, yung victim. May paraan dyan Parang gagawin yata recognition of
judgment dyan sa Pilipinas para ma-enforce dito sa Hong Kong. Meron ba tayong para cooperation lang ng police authorities between Hong Kong and Philippines. So pwede pong ganun, may cooperation. So kahit paano ma-recognize yung warrant kasi dapat matigil na kasi madaming nabibiktima. Walang linggo na hindi kami nag-i-issue ng mga warning sa ating community about scams. Lalo na yung mga third country deployment na may isa ng malaking agency dito sa Hong Kong na pinasuspend ko dahil nag-engage na siya sa third country deployment. Nag-recruit at nagpabayad sa mga OFW natin na napakalaking halaga para magtrabaho daw sa London at sa Canada. Which is also illegal recruitment, di ba? Illegal under present POA rules. Siguro mas maganda yung mga nakikinig sa atin dyan sa Hong Kong, miski sa ibang bansa, kapag kayo may kilala ng scammer, kung hindi man kayo nabiktima, isumbong nyo na lang sa consulate o sa polo o sa embassy para yung bagong kaso maging enough na reason para sila makansela yung kontrata, mapabalik sa Pilipinas at dito nila haharapin yung kaso nila. Mas mabilis yun, di ba? Opo. Kung may mga duda sila, all they have to do is just call the either polo or the Philippine consulate. Ay naku, may kilala ho ako dyan sa Hong Kong, baka lumapit sa inyo. May duda po siya. Kaya lang dun sa asawa niya. Hindi ko alam kung makakatulong kayo dun. Dapat kami nagpapasalamat po sa inyong oras. Sana po laging bukas po ang inyong communication lines para sa atin. Ano po? Meron ngang nag-comment dito na si Shire Kalam Oderbukaram. Ang haba ng pangalan. In short, ang sabi niya, saludo ako kay Labat. At kami rin. Yung kasama natin yan sa Hong Kong. Ayan, sa Hong Kong din to. Sabi na rockstar talaga si Labat doon. Kami po ay sumasaludo din at nagpapasalamat po sa inyo, Labat Jolly de la Torre. Salamat sa panahon ninyo. Kahit anong oras pwede kayong tumawag sa akin. Iyayin niyo po mamaya pagtulog na kayo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Good luck po. Good luck. Okay. Bye. Bye-bye. Inyong napakinggan si Labor Attaché Jalilo de la Torre mula dyan sa Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Hong Kong. Pinaka-suportang mahingi lang po nila yung pakikipagtulungan ninyo. Hindi huwag nyo iasa sa balikat ng ating POLO, ng ating consulate at ng ating embassy. Ang problema, malaki yung maitutulong nyo kung sama-sama po tayo. Tama. Kahit anong sipag kasi ng mga labor officials natin o sa embassy, kung hindi makikipagtulungan ng Filipino community, wala rin mangyayari. Pero kung tutulog-tulog sa kangkungan, Secretary Bello, pauwiin, ha? Pauwiin. Siguro na sobrahan sa party. Ang laki ho ng utang natin sa commercial. Babalik ho tayo agad. Kara-kara, standby lamang po. A-Tri Media Incorporated. This is A-Tri TV. Great things often come from humble beginnings. In 1995, ACOBEST was established with the simple vision of an ACOBEST store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, ACOBEST soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as ACOBEST went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, ACOBEST can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Kevin to throw together maybe a couple of logos for us. Oh. Is it the boobs you don't like? Because I can make them bigger. Somebody's trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones that can save it. Let's go. We need to fight these damn ghosts. That is a deadly high five.
Don't piss off the ghost. Really? Alright, in behalf of the whole force, sa buong pwersa ng A-Tri Media Broadcasting Network, well, maraming salamat. We simply want to extend you the biggest thanks sa lahat ng mga pumunta. And of course, sabi nga, if you want to check out those videos and the kind of clicks and flicks na ginawa ng A-Tri Media Broadcasting Network, you can view it sa aming Channel 7, which is the cable link. And of course, kung wala naman kayong cable link, which is under Channel 7, you can view it, actually worldwide din po ito, yung pagpapalabas namin, under Ustream. You can simply click www.atrimedia.com and click the broadcast live link and you can watch it sa lahat po ng mga videos natin all about guerrilla race. Maraming salamat in behalf of the management of A-Tri Media Broadcasting Network. We'll see you guys in the airwaves. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Nagbabalik po ang Radyo OFW sa telebisyon. Bago tayo sa susunod nating segment parts, patiin ko lang si John Carretas. Of course, you remember him. Of course. Formerly OFW in SG, as in Singapore. Nasaan na siya ngayon? Ngayon ay nasa CDO na siya. Cagayan de Oro. Yes. Welcome back home. Welcome back. Oo, sana ay manatili ka na lang sa Pilipinas. Yan ang panalangin natin. Sana hindi na natin kailangan mga ibang bansa para lang kumita. Oo. At mukhang yan ang nangyayari kay John. At meron siyang parang extension ng trabaho niya. Kinukwento niya, no? At yan naman ang maganda. Sabi ko nga sa kanya, one of these days, mag-on the air din siya, di ba? Para naman marinig natin yung kwento. Ma-inspire naman kami sa success story mo. Gusto mo kaming idamay ni Hana. Tsaka si Gemma, pwede rin. Okay, isa sa mga dahilan kung bakit nga nagkakaroon ng mga beauty pageant sa ibang bansa ay dahil nga nami-miss ng mga Pilipino yung kulturang Pilipino at naho-homesick, etc. At yung isa pa nating tanong parts dun sa Facebook page natin ay ano nga ba ang nami-miss ng mga OFW sa Pilipinas? Bukod sa Pilipinas. Bukod sa Pilipinas. Particularly, what about the Philippines? Ang nami-miss nila. Huwag kayo sasagot ng traffic, ha? Wala yatang nakakami sa traffic. O sa pollution. Kaya wag na yun ang pag-usapan natin. So ano nga ba namimiss nila, Gemma Gumamela? Galing kay Lucina Galamay, pamamasyal kasama ang pamilya at mga pagkain. Saan? Wala siyang specific nasabi, na binanggit. Kung saan sila namamasyal. Kasi dati, nung panahon ni Gemma, sa mga parks, sa mga liwasan. Nung panahon ni Hana, malls na. Wala namang namamasyal sa Luneta ngayon? Marami pa rin naman. Parang mas madami ngang namamasyal ngayon sa Luneta, sir, kasi malinis na. And safe na siya. Siyempre, parang si sir ang matagal nang hindi nakapunta. Hindi, pero magandang mamasyal sa mga parks. In fact, kaya napupuan yung mga parks, marami mga health buffs ang mahilig mag-jogging. Health buffs kagaya mo? Kukunti na lang kami. Pilingero ka na naman. Yung mga hindi ko maipakita yung muscle. Ay, may video na pala. May video na yan. Sige nga, flex your muscles nga. Wag na, baka matakot ka eh. So, marami na rin napupunta sa mga parks ngayon. Meron tayong mga theme parks din. Marami na rin yan. Maganda yan, yun yung namimiss nila kasama yung buong pamilya. Siyempre yung kain. Nako yan!
Pagkaing Pinoy. Ano bang... Ano ba lahat ng tanong natin? Araw-araw iba napupunta tanong. Ang sagot, laging kain. Pagkain, ano? Yung iba nga, yung sagot nila may picture pa ng pagkain. Monggo at saka dalagang bukid. Meron bang binatang bukid? Wala naman, ano? Dalaga lang, ano? Ayan, pagkaing Pinoy. Ano pa? Galing kay may espiritu, pagkain din siya. Biko, sabi niya. Randy Season. Yung anak daw niya, miss na niya. Gusto na niyang umuwi. Eto, maganda yung sagot ni Ate Esther ng Qatar. Meron ka bang ano dyan, Pards? Yung medyo senti. Mula kay Esther Kiba Paderon. Hello po, greeting from Qatar. Miss ko po yung malayang buhay. Gigising kung kailan mo gusto, maglalakad-lakad sa bukid, mamimitas ng gulay, umaakyat sa puno ng bayabas, at magduduyan sa lilim ng punong mangga. Ang lalim mo ng pinaghugutan niyo, ha? May hugot! Pero yun ang namimiss niya. Simpleng buhay, buhay probinsya, mamimitas ng gulay, tapos diretso kain, di ba? Fresh na fresh yung kakainin mo. Oo, kasi sa abroad, hindi ka naman makakita doon ng talbos ng kamote, for example. Na pipitas yung, di kaya, magluluto ka ng tinola, hingi ka lang sa kapitbahay ng malunggay. Di ba dito, hindi na kailangan bilhin yung malunggay sa palengke. Pitasin mo na lang sa kapitbahay. Dito, with permission, syempre. Pinipitas ata, tigihawat. Puro puyat. Pero yun nga, no? Yun nga yung mga simpleng bagay ang mamimiss mo. Kasi yun yung mawawala pag nasa ibang bansa. Doon mo lang marirealize na ito pala yung mga maliliit na bagay na taken for granted natin na wala pala sa ibang bansa. Yun ang mamimiss mo talaga. Ayan, so salamat Ate Esther sa senting sagot sa tanong. Ano pa, Gemma? Ate Chike Morado naman, nakakalungkot ang sagot niya. Ang namimiss daw niya yung mga anak niya. Ayaw nila akong kausapin pag tumatawag ako. Uy, bakit? Hindi lang naman sila ang nangangailangan ng atensyon. Kahit di naman po kaming nasa malayo. Nangangailangan ng atensyon at lalong-lalo na kapag pagod na kami sa maghapong trabaho. Kahit man lang boses sana nila marinig ko, mapapawi na ang trabaho ko. Galing siya, nasa Singapore po siya. Sino yan? Sino? Chiki Morado. Si Chiki Morado. Yeah. Chiki, gusto mo ampunin mo na lang kami. At gabi-gabi, mapapanood at mapapakinggan mo yung boses namin. At ikaw pwede kang tumawag sa amin. Ha? Kung gusto mo makipaghuntahan, kami hindi ka namin aatrasan. Oo naman. Sana kung may napapakinggan ka sa ating palatuntunan o napapanood, hindi ka lang natututo, sana na-entertain ka rin namin. Yan. May sagot naman dito from Belgium Parts. May nakikinig sa atin all the way from Belgium. Kung saan masarap ang chocolates. Belgian chocolates. Si Lady Arlene Andes. Ang kanyang sagot, hindi naman daw siya OFW per se dahil ang contract niya sa Belgium, citizen na siya doon at permanent resident. Pero, she's still considered a Filipino overseas, di ba? Maski hindi siya overseas Filipino worker, you're still a Filipino overseas. Sabi niya, una sa lahat, syempre ang family, especially the children. I miss their noises pag magkakasama ang magpipinsan. Next is our unique food that I can only get here in cans. Mga dilata lang daw available. I miss the fresh buko from the trees, the bayabas, atis, and our daing na bangus. Ay na pa yung bayabas na yan. I terribly miss to our beautiful beaches. Ay, oo nga, kasi sa Europa, bihira, no? Belgium. Oo. Wala yung if I'm not mistaken, ha? Walang coastline yan Kasi pag angat mo, andun yung coastline sa Netherlands Tsaka sa Mediterranean, di ba? Usually yung mga coastline. Oo. Ibang-iba, hindi siya tropical. Oo. So, walang dagat doon. Tama ba ako? May dagat, pero hindi nga siya yung tropical as in may ayun, buko. Yun kayo namimiss niya, di ba? Yung fresh buko. Oo nga naman, di ba? Dito, nilalako lang yan kung saan-saan. Pero pagdating mo sa ibang bansa, puro delata. Wala ka makitang fresh. Pero alam mo, may nabanggit siya na nakakuha ng attention ko, Gemma. Ang sabi niya, nang mimiss niya yung ingay, kulit ng mga bata, ng mga anak. Yes. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Junrica Frente na isa sa pinakamahuhusay na radio broadcaster at reporter dito sa Pilipinas.
Isa siya sa mga nag-train sa akin. At ang sabi niya, ang mga bata, makukulit, maiingay, especially mga bagong magulang huwag kayong maiinis. Dahil pagtandaan nyo, hahanapin nyo yun Tapos yung mga anak nyo lalayo. Lalo na yung nagbibinata, nagdadalaga. May pinaghuhugutan din. May hashtag hugot ka na naman, Hindi, naalala ko lang si John Rica Frente. Oo, at sinabi niya yun, yung mga bata, yung ibang magulang nagagalit, sinisigawan, pag maingay, pag makulit, hanapin niyo yan. Hanapin mo talaga. Darating ang time, busy na rin sila sa kanilang ginagawa. Ikaw ang maghahanap ng attention. Ayan. May iba naman tayo, nalungkot naman ako dun. Pwede bang balik tayo sa pagkain? Pagkain! Anong pagkain yan? Balot daw at kinilaw, namimiss ni Elsie Francisco. Balot at kinilaw? Partner ba yun? Depende. Parang hindi pa ako nakakain ng balot at kinilaw na sabay. Ano ang pagkakaiba ng kinilaw sa kilawin? Siyempre una, spelling. Pangalawa, pronunciation. Ang dami pala, no? Pero isa lang din, di ba? Di ba? It's a raw preparation. Kumakain ka ba nun? Siyempre naman. Oh, hindi yata Hindi maganda ka. Alam niyo po si Hana, napakagaling alam ko yan Manang-mana kay Tita Minnie, magaling magluluto. Magaling ako kumain ng luto ni Tita Minnie. Parang hindi halata Mapapaya si Tita Minnie sa'yo Oo, sarap ng Ikaw, ano paborito mong pagkain, Jema? Fried chicken. Fried chicken? Hindi, paborito ko sinigang na bangus Hindi ko sinasabi kung kung Filipino food Ano lang paborito mong pagkain? So, fried chicken at saka? Comfort food, pizza. Tama na pag-usapan namin. Pizza nga. Ikaw ba, Pards? Short nagpapabata. Ikaw. Gusto mo malaman, ano bang comfort food mo? Kami, sir. Ako hindi ako mapili. Wait lang, alam ko yata ang paborito mo Or yung palagi mong ino-order pag nasa Chinese restaurant. Yan na lang tayo nung hindi ko kinakain. Ayun, mas madami. Gulay, kinilaw. Hindi kumakain akong kinilaw. Kailan ka gulay? Hindi ka kumakain, sir? Mamaya. Ha? Hindi ka kumakain ng sushi gulay? ba kumakain ka? Hindi. Okay. Baka. Okay, sige. Okay. Sushi hindi. Kinilaw, ang magaling magluto ng kinilaw sa mga nakasama ko sa broadcast, si Art Cantoria. Talaga ba? Magaling magkinilaw yan. Ito, sinigang na sampalok with patis na may sili na kakamis na. Depende kung ang patis ay gawang malabon. Sabi ko sa'yo, diba? Ang may patis ganon? na malabon. Alam mo kung yung patis na sinasawsawan mo, panimpla lang, yung hinahalo sa pagkain sa luto, iba talaga yung patis na sawsawan. Ibang yun. May flavors pa yan. Di ba taga doon ka? Taga doon ako. Malapit ba sa inyo yung bentahan? Merong malapit doon, oo. Next time, Mango. Hinahamon mo ako? Ako, papahamon sa'yo? Easy. Pinakbet daw at iniyaw na bangus si Shally Mendoza. Ang pinakbet, napakasarap. Pangit lang tignan. Hindi siya pang... Yan ang challenge, di ba? Kasi ang sabi nga nila, ay yung Filipino food masarap pero kulang daw sa presentation. Kaya yun yung challenge, At actually, ginagawa na rin naman ng ibang mga chef. Alam mo ba na, hindi ko alam kung last year ba yun or the year before or even this year, yung food to watch ng mga culinary foodies, yung mga mahihilig kumain, ay Filipino food daw. Unti-unti na nadidiscover. Di ba kasi known worldwide na yung Japanese, Chinese, Thailand, di ba yung ganong food. Pero yung Filipino food is yet to be discovered. Pero unti-unti na yan nare-recognize sa buong mundo. Tanggap na po yan. Saang palabas yun sa TV? Marami, 'di ba? Marami kasing nagpupunta dito para kumain ng balot o di kaya nung mga exotic na food, dinuguan, kare-kare, mga ganon. Pero sa pagkakaalam ko, ang pinakasikat talaga na pagkain Pilipino sa abroad ay yung adobo. Yun talaga yung favorite ng mga foreigners. Ano yung palabas sa TV na i-dare ka, yung mga kadiri, yung mga kung ano-anong pinapagawa sa'yo? Oo. Ang host ay yung host sa UFC. Oo. Anong show yun? Ano nga bang show yun? Oo, doon sumikat po ang balot. Yeah. Kay Anthony. Hindi doon sa kinakain kay na Anthony Bourdain. Oo. Isa pa yun. Hindi saka, tawag dito, sa pasarapan ng pagkain o cooking show, kundi doon sa Yaka Deers na show, kaya mo ba sikmurain?
Oo, 'di ba? Kasi dito normal lang eh, 'di ba? Normal lang yung balot. Pero para sa foreigner talagang sobrang extra challenge 'yun, makakain ka lang ng balot. Huwag ko sa inyo. Extreme. Manigas kayo. Babalik po tayo agad, no? Saglit na saglit lamang at pagbabalik po natin, pag-uusapan po natin ang ilan sa mga tips natin sa pre-departure sa inyong pagtatrabaho sa ibayong dagat. Oras parts 9:15 p.m. A-Tri-Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV. Heart to Heart, mga usaping mula sa puso, para sa puso. Tatalakay sa mga problema ng ating puso. Sasamahan kayo gabi-gabi, handang dumamay. Anuman ang inyong hinaing sa pag-ibig. Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa A-Tri TV, hatid sa inyo ng A-Tri Media Broadcasting Network. Mula sa puso ay tunay ngang ganyan. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa A-Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radio OFW. Nagbabalik po ng ating palatuntunan, Radyo OFW sa telebisyon. Siyempre kasama po natin si Gemma Gumamela, ang pinakamahiyaing broadcaster sa buong daigdig. Ibalikan natin kahapon kung sinusubaybayin niyo yung ating palatuntunan. Pinag-uusapan natin kung paano kayo makakapagtrabaho ng legal sa ibang bansa. Rundown lang, ano yung mga discuss natin kahapon, Parts? Kahapon, ang reminder natin sa kanila ay huwag mag-apply sa agency na hindi licensed ng POEA.
Pangalawa, wag hong mag-apply sa lisensyado pero walang job order dun sa bansang pupuntahan nyo sa trabahong ina-applyan ninyo. Ito naman ang pangatlo, transact only with authorized representatives of a licensed recruitment agency. Wag basta-basta mag-a-apply dahil maraming nabibiktima parts ng mga recruiter na nagpapanggap na empleyado talaga ng mga agency. Oo, sa totoo lang pinapayagan. Pero pag nagreklamo ka na, sasabihin, nakiupo lang yun dyan, kinausap mo na. At wag ko kayong magbabayad, ewan ko kung part ng ano yun, nasa linya natin, yung mga bayarin, yung mga transaksyon. Halika doon sa pinakamalapit na fast food. Yun ang susunod natin na tip. Transact business only at the registered address of the agency. Bawal sa mga fast food. Bawal sa kung saan-saan, di ba? Sa labas, sa mall. Dapat doon mismo sa registered address. As per the POEA, no? Dahil sila yung nagre-regulate ng license, so dapat kung ano man yung registered address, dun lang kayo makipag-transaksyon, magbayad ng placement fee. The only time na pwede po silang mag-recruit sa labas ay kung meron silang Provincial Recruitment Authority from the POEA. At dun sa PRA na yun, specific po dun kung kailan at kung saan. Ibig sabihin, hindi na pwedeng gamitin uli yun sa susunod na lugar unless kasama yun dun sa kanilang permiso. Ano po? So mag-ingat po kayo doon. Next parts. Alright, next is pay only at the allowable placement fee. It should be equivalent to 1 month's salary except in cases where the charging of placement fees is prohibited. Sa Tagalog po, ang babayaran niyo po kung magkakano yung buwan ng sahod. Hindi po kasama dyan yung overtime. Hindi kasama yung ibang allowances. Yung basic fee lang. Basic 1 month salary as per your contract. Yun ang limit. Dapat hindi sosobra doon, ano? So pag sumobra doon, niloloko na ho kayo. Maliban na lang, syempre, yung in some cases parts kasi, ano, bawal talaga maningil ng placement fee. Oo. May mga bansa po, example pong bansa dyan yung Canada. Sa kanila po, ang kanilang batas, kung kukuha ka ng foreign employer, hindi dapat sila sisingilin, dapat ikaw ang mag-provide ng gastos. Worker. I'm sorry, ng foreign worker. Kasi, kaya nga sila magtatrabaho para kumita tapos magbabayad pa sila. At saka, sila ang nangangailangan. So therefore, sila ang gagastos. Sagot nila lahat ng mga expenses because they are the ones who are looking for workers. As general rule din, wala din dapat on-site fees. Baka 1 month salary lang sisingilin dito. Pagdating mo sa ibang bansa, may sisingilin na naman na iba pa. Except for certain countries like sa Taiwan, di ba? Merong mga fees. Pero yun po illegal. Kaya dapat alamin nyo muna. As a general rule, dapat wala nang sisingilin doon. Ayun. Okay, next is pay the placement fee only after you have signed the employment contract. So, dapat pirmahan muna bago bayaran ha, maliwanag po yan. At bukod dyan parts, dapat merong ding official receipt o mag-issue ng official receipt reflecting the actual amount paid. Balikan ko muna yung una parts. Okay, sige. Yung sinasabi mo na magbayad muna, magpirma muna ng kontrata bago magbayad. Yes. Hindi po totoo, nabibilis po yung proseso nyo pag nagbayad kayo agad. Hindi po ganun yun. In the same manner, marami Gemma na nagkikwento, mga ibang bansa ka muna, pumunta ka muna sa Hong Kong, pumunta ka muna sa Singapore, walang visa dyan. Para pagkuha mo ng visa, mas madali. Pero in reality po, ang mga agent talaga, humihingi ng half. Pagbibigay ka muna ng half, tapos sasabihin nila, bago nila i-process yung papers. Yun talaga yung nangyayari. Ngayon, kundi ka rin. Ang hirap kasi sa atin, di tayo nagre-reklamo Magre-reklamo lang tayo pag di tayo nakaalis. Dapat pag ganyan naniningil, sumbong mo na agad sa POEA. Oo, ngayon, kinatatakot, kapit sa patilim. Pag ganyan sino sisisihin po ninyo? Yung gobyerno? Sasabihin po natin, walang ginagawa? Samantalang tayo ang hindi sumusunod sa tamang policy kasi yung sinasabi ni Pards lagi, gusto natin shortcutin lahat ng bagay. Bawal ang shortcut. Bawal ang shortcut. Ligawan niyo muna bago kasal. Lahat relate natin ngayon sa pag-ibig. Diyan ka magaling Kahit anong akala mo hindi relevant, nalalanding niya sa pag-ibig. Siyempre naman, gusto mo pati sona Sige nga. I-relate ko sa relasyon. Go. Makinig kang maigi, ha? Listening. Narito po ang foreign exchange. Atin po
po sa atin ni Gemma. Exchange rate for today. Source BSP. United States dollar 46.84. Japan yen 0.44. United Kingdom 61.42. Hong Kong dollar 6.04. Switzerland franc 47.54. Canada dollar 35.98. Singapore 34.62. Australia dollar 35.14. Bahrain 124.13. Kuwait 155.69. Saudi Arabia 12.49. Brunei 34.49. United Arab Emirates 12.75. Europe 51.64. Malaysia ringgit 11.71. New Zealand dollar 33.01. Norway 5.5. Taiwan New Taiwan dollar 1.46. Libya 33.71. Qatar 12.93 and Jordan 66.51. From BSP po yan. From BSP with love. Yan po yung halaga ng mga inuuwi nyo, pinapadala nyo sa Pilipinas. Ngayon kung magtataka ko kayo, bakit yung kinikita ko hindi kasama sa Bangko Sentral? May value ba yan sa Pilipinas? Chances are wala. Yun lang yung mga convertible currencies. So kung kinakailangan, ipapalit nyo na ng dolyar dyan sa lugar ninyo bago nyo ipadala sa Pilipinas. The safest is US dollar. Diba? Dahil yan ay recognized almost anywhere. At yan po so i-convert nyo muna para naman mapalit din dito sa Pilipinas. Okay, at ito muna parts, meron na tayong iba pang mga babatiin mula sa USA. Ano pala doon medyo maaga-aga pa. Sa USA, si DJ Miles nakikinig sa atin. Siyempre, bago tayo magtapos, batiin muna si O'Neal. Go! Good morning, New York. Good morning, good morning. Bakit binati ko naman lahat? Kailangan espesyal. Pards, meron palang nagpadala sa atin dito sa inbox ng Radyo OFW. By the way, ang Facebook natin is Radyo OFW facebook.com/Radyo OFW. Baliktad ako ng pagbasa. Pero meron nag-send sa atin, Pards, sa inbox ng kanta. Actually, hindi siya kanta as in kanta, kundi rap. Siya ay nag-rap. Check it out. At siya talaga. Nakakalimutan ko na yung natin, rap. O sige. Oo. Meron siyang video na in-upload. Isang rap ito na about OFWs. Ayan. Marami daw silang rap for OFW. At marami silang mga music video, no? Mukhang may kagrupo ito. One of these days, kung hindi man yung audio, hopefully the video, ma-share natin dito sa program natin. Si Wise One. Ayan. Yung mga nakikinig po sa atin at nanonood sa atin ngayon, gusto niyo pong mapanood ito po ay available sa ating Facebook. Hanapin niyo lang, Radyo OFW. Sa Facebook, sa Twitter, Instagram, hanapin niyo Radyo OFW. Ayan, para mapanood niyo. Ako hindi ko napapanood. Papanoorin ko to. At saka ako kayo aalaskahin. Sumapit na naman po yung oras para tayo magpaalam, para sama ulit magkanig bukas, ha? Siyempre dito pa rin po sa Cable Link Channel 7, sa www.itrymedia.com. Abangan niyo pong susunod na palatuntunan, Hope for the Heart. Kasama po dyan si Father Luciano Feloni. Papasalamat po kami sa inyong pagsama sa amin. Maraming salamat po. Gemma Comiso po. Hanggang bukas po muli, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ako po si Hannah Sinyeres. At Marvin Javier, magandang gabi po sa inyong lahat. A-Try Media Group Incorporated. This is A-Try TV.